Good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, panoorin natin, no? Itong si Mayor Magalong, dumalo pala sa nangyaring rally, no, sa EDSA Shrine. At na-interview siya ng reporter ng GMA Integrated News, no? At sinabi niya dito, walang sasantuhin ang ICI. Nako, mukhang babanggain lahat kahit anak ni BBM. Anyway, simulan na natin to mga master. Pero bago tayo magsimula, shoutout sa inyo lahat. Okay, pakinggan natin itong interview kay Mayor Magalong. Hapon po. Sir, ito pong pagdalo niyo dito sa rally dito, ano po ba to? Part po ba to ng ICI? Is this personal? Actually, sarili kong initiative ito. Dahil nga nakita mo, kailangan... Kasi itong si Mayor Magalong, part no ng ICI, no? At ang ginawa niya dito sa pagsama sa rally is para sa kanyang sarili. Isa tayo sa taong bayan pagdating dito sa laban sa korupsyon. Ito na kasi yung matinding hamon ngayon sa atin. In the past, we have been promoting yung good governance, advocacy. Kaya lang nakita natin na isang pinakamatinding hamon dito itong corruption, laban sa korupsyon. Kaya ito ngayon, nagkaroon tayo ng initiative, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Ang nasa likod ni Mayor Magalong, para sa t-shirt ko. Galing kay Mayor Magalong. Bigay ni Atty. Libayan. Para ipakita na nakikiisa tayo sa taong bayan. Sir, itong mga ganitong malalaking mga rally, sa tingin niyo paano ito makaka-apekto dun sa mga ongoing na investigations, particularly dun sa flood control anomalies? Alam mo na gusto ko lang banggitin sa iyo na hindi lang flood control yung tinututukan ng ICI. Basta infrastructure na projects, ano. Wow. No, that's good. Diba? That's good. No, hindi lang kasi sa totoo lang hindi natatapos ang korupsyon sa flood control project. Marami pang infrastructure. 'Di ba? Na katakot-takot din yung kickback na nakukuha ng mga tulongges na mga opisyal na to ng gobyerno. 'Di ba? Yung siniwalat din ni Mayor Magalong about doon sa Eagle Eye ba 'yon? Yung sa mga cat eye pala, no? Cat eye, sorry. Cat eye. Yung sa mga kalsada na umiilaw paggabi, ang laki din ng kickback, no? Ang laki din ng kinurakot diyan. Kasi isipin nyo, ang presyo lang pala ng isa niyan is mga nasa 1.8, no, to 1.9. Pero ang prenesyo nila is umaabot ng 11,000 ba? Something ganon, no? Basta ganun kataas, no? Almost 8 to 9,000 ang kickback nila doon. Sa kada isang piraso yun, isipin nyo. Ilang milyon ang binili nilang cat eye. Isipin nyo, gaano kalaki yung kickback nila doon, di ba? Kaya dapat talaga hindi natatapos lang sa flood control project kasi napakadami pa. Napakadami pa talaga. No? Sobrang dami pang infrastructure na winalangyan nila at kumukurakot sila doon. Basta nakita namin na may anomalya dyan, na imbestigahan yan. Malaki ang epekto nito. Kasi dito magpapatunay talaga na nanonood at nakikinig, nag-oobserba ang ating taong bayan kung ano magiging resulta ng mga iba't ibang investigasyon. Kaya napakalaking hamon din sa amin, especially sa ICI, na talagang magpakita ng resulta. Hindi kami kailangan matulog dito. Kumbaga, we have to hit the ground running and continue to hit the ground running. Yun ang pressure sa amin. Napakataas yung expectation, napakataas yung pressure. Kaya kailangan mag-deliver kami ng resulta rito. Dapat talaga gano'n, no? Kaya dapat kung ano yung expectation ng taong bayan, yun dapat yung maging resulta. 'Di ba? Kasi iba naman tong ICI sa ginagawa ng House of Representatives at saka ng Senado, no? Alam naman natin lalo na sa Kamara, putik muro-muro. Sipin nyo, karamihan ng mga mambabatas doon sangkot dito sa manumalyang flood control project na ito, 'di ba? Tapos sila yung mag-iimbestiga, 'di ba? Tapos sa Senado allegedly meron din, 'di ba? So moro-moro hindi siya kagaya talaga ng ICI, no. Iba yung ICI. Kaya mataas ang expectation ng taong bayan dito. At dapat talaga meron, no? Merong resulta ang ginagawa ng ICI.
dapat merong mapanagot, merong mapakulong, merong makasuhan. 'Di ba? Siyempre, first step, makasuhan. 'Di ba? Dapat meron. May pangalan, no? At ang malaking tinuturo, 'di ba, si Martin Romualdez. Kaya dapat lahat babanggain, walang sisinuhin. 'Di ba? Yan ang ICI, 'di ba? Kaya kung minsan nga, napapabayaan ko na yung trabaho ko bilang mayor ng Baguio at nakatutok talaga kami. Naku po, Mayor Magalong. Bakit? Napanood ko nga ito napanood ko na. Ito kasi nireaction na to ni Tony Libayan, no? Masyado ang honest, Mayor Magalong. Mahirap i-damage control yung sinabi mo. Alam mo naman natin, maraming nakaabang na buitre. Yung mga galit na vlogger, no? Mga galit na vlogger dito kay Mayor Magalong. Nako, sasakyan nila yung sinasabi mo. Napapabayaan mo na yung pagiging mayor mo dahil dyan sa ICI na yan, no? Pero, no, well, naging dalawa kasi yung trabaho ni Mayor Magalong, no? Common sense na lang yan. Sa totoo lang, common sense na lang yan. 'Di ba? Siyempre, maliban sa pagiging tawag nito mayor mo, naatasan ka rin bilang part ng pag-iimbestiga, no, ng ito kasi napaka-importante din nito, no? Wag nating anuhin si Mayor Magalong, no, na nasabi niya yan. Well, common sense na lang naman kasi yun, 'di ba? Naging dalawa yung trabaho niya, pero napaka-importante din kasi talaga nito. Isipin niyo, no, 'di ba, malaki naging problema nga natin sa pagbaha, 'di ba? So, naging part siya ng investigation sa flood control project. 'Di ba dapat ibigay niya rin kung ano yung best. 'Di ba? Yung best din kasi makikinabang yung taong bayan dito kung mapanagot natin, no, yung mga gumagawa ng kalokohan na yon at masawata talaga natin itong korupsyon na ito, 'di ba? Good sa atin 'yon, no? At buong bayan, buong Pilipinas ang makikinabang dito, no? Well, pero hindi natin tinatanggal syempre. Mayroon naman yung Baguio, wag natin pabayaan. Pero sa tingin ko sa investigation about din sa Baguio, kasi meron din mga nangyari sa Baguio, no? At marami ding anomaly doon na napatayo, no, ng mga infrastructure na diskaya din ng tumarbaho, 'di ba? Flood control project kasi para binabaha ba ang Baguio? Siguro landslide, no? Yun yung doon sa Baguio, pakalabo. Mga landslide ang doon. Delicates, no? Rito. Sir, sa mga susunod na araw, sino-sino pa yung inaasahan na ipapatawag ng ICI? Meron ba tayong listahan? Ako, Marami. Si Martin Romualdez. Nakalinya na, nakapila na yung mga ipapatawag. Unahin na si Martin Romualdez at Saldico, no? Tapos, si BBM. Si Pimi ko nagbotas, papatawag ka din. unahin yung Ilocos Sur. Sa baluarte ni BBM, naku, unahin doon. So, bahala na siguro yung ICI na mag-announce noon, ano? Ang importante rito is tuloy-tuloy yung aming pagsisiyasat at kailangan kasi unang-una kailangan magkaroon talaga ng may mananagot dapat. At yung mananagot kailangan makulong. Naalala ko nga yung sinabi nung isang kaibigan natin sa religious sector, ano, na magnanakaw na may kademonyohan pa. Kaya talagang kailangan kami talagang pakita namin yung aming determinasyon. Sir, sa mga ipapatawag ng ICI, meron pong mga mambabatas, may legislators. Hintayin na lang natin yung ICI na lang siguro mag-a-announce na. Anyway, eventually naman i-announce naman nila. Tapos sir, nito pong kahapon lang po ay pinalabas po yung dating DPWH First District Engineer ng Bulacan na si Bryce Hernandez na umuwi para kumuha ng ebidensya. Ano po yung coordination ng Senado sa inyo dito? Well, tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan namin sa kanila. In fact, kahapon magkakasama nga yung aming personnel, aming investigators
through the Philippine National Police, yung CIDG. Kasama rin yung aming personnel sa ICI, yung lawyers namin, together with personnel din from the office of Senator Lacson. So nag-uusap kami ni Senator Lacson at inassure naman niya kami na ita-turn over niya lahat. Importante lang muna is they will take custody over all this, yung mga pieces of evidence, tapos ita-turn over naman nila sa amin. Sa evidences, sir, may ledger din ho ba siya kagaya ng alleged ng mga diskaya? Lalabas lahat yan. Lalabas naman lahat yan. Only time will tell yan. Siyempre, di ba? Lalabas naman talaga lahat yan, di ba? Darating din tayo dyan. Kaya yung mga nagmamadali, please lang, no? Maghintay kayo. Siyempre, dumadaan sa due process lahat ito. Hindi ito moro-moro investigation. Lagi niyong tatandaan, no? Hindi ito moro-moro investigation. Dumadaan ito sa tamang proseso, di ba? Kumakalap ito ng matitibay na ebidensya. Hindi ito yung basta-basta file lang na masasayang lang yung oras at pera ng taong bayan, di ba? Hindi ganon. Iba magtrabaho ito, di ba? Ibahin natin yung trabahong ito. Ibahin natin itong sila Mayor Magalong. Ibahin natin, no? Ito yung sure ball tayo para talagang merong mapanagot. Di ba? Kayo magmadali. Easy lang kayo. Darating tayo dyan. Makakapaningil na rin tayo. Yun yung importante. Be patient. Di ba? Tapos yung pong binanggit din ni Bryce Hernandez na willing ho siyang ibalik yung mga nakuha niya. Ano ho yung commitment niya sa ICI? Well, nakita ko naman yung kanyang sincerity pagdating dyan. Kasi nag-usap kami. Tapos during the interview, nag-commit din siya na talaga i-deliver niya lahat. I-turn over niya lahat. Except syempre yung mga pakiusap lang niya, yung mga namana niya sa kanyang mga magulang, kung pwede, ma-retain sa kanya. Sir, lahat talaga ng pera, kaya niya ibalik? Basta kaya nating habulin, pati mga kagamitan o kaya mga sasakyan at kung ano-ano pa, let's say mga basta fruit of the corruption, kailangan ma-recover natin lahat yan. Pera kasi ng tao bayan. Tama. Sir, ang mga diskaya naman po lumapit na sa DOJ for possible witness protection. How does the ICI take this po? Well, alam mo, may proseso naman yan, may evaluation yan. So hintayin na lang natin siguro na ang Department of Justice, which has the purview of the authority to decide on it. Kasi hindi naman ICI ang may authority pag-determine sa kung sino yung dapat ilagay sa witness protection program. Sir, dula po sa pag-iikot ninyo after nga po mabuo itong ICI, gaano na ho kalaki, gaano karaming mga anomalya ang nakita ninyo sa investigasyon ninyo? Well, pati ako mismo nagulat eh. Alam ko kasi widespread. Pero hindi ko akalain na, alam ko na matindi. Pero hindi, I was really surprised with the magnitude, yung depth, yung level ng corruption. Na kumbaga parang naging kalakaran, naging normal rather than an exception. Mukhang hindi pa kala Martin Romualdez natatapos ng investigasyon na to. Ay yung ano na to yung di ba hindi lang matatapos kala Martin Romualdez. More spread ba? Mayor Magalong, no? Mukhang hanggang taas Mukhang hanggang taas, hanggang dulo. Saan ba yung dulo na yan? Pero sana lang talaga, no? Well, hindi naman to maalis din, no? Na baka merong umuimpluwensya. Ano ba yun? Umuimpluwensya, tama ba yung term ko? Impluwensya, no? May nag-iimpluwensya, no? Para hindi maimbestigahan ng todo-todo itong flood control project na ito. Kasi nga, isipin nyo, more pa daw, di ba? More pasabog. Di ba? Nakakagulat na iba pa wala, no? Sobrang spread pala talaga ito. Di ba? Kasi kung aabot hanggang taas, maraming tatamaan. Di ba? Sana lang tigil na nila. Kaya talagang itong mga ganitong pagtitipon, kailangan natin to because people need to speak up and speak out. Matinag sila dyan. Kailangan maramdaman ng ating mga political leaders na seryoso na ang ating mga taong bayan. Na kailangan wakasan na natin ito at sana tuloy-tuloy lang to.
Hindi yung pagdating ng 2028, ngayon ibabalik uli natin yung mga dati nating alam natin tiwali. Sayang lang itong mga paghihirap natin na to. Sana naman madala na tayo, no? Mga kapwa ko Pilipino. Sana madala na tayo. Huwag na natin iboto. Huwag na natin papasukin sa gobyerno yung mga ganyang klase ng politiko. Kasi kung ganito lang din, 'di ba? Kung ganito lang din na papaupuin natin sila kahit na tadtad na sila ng kaso, tagtad na sila ng anomalya, pero pinapapasok pa rin natin. So parang wala lang ding kwenta itong ginagawa natin, 'di ba? Nonsense sa madaling salita, 'di ba? Ano pang purpose na nag-iingay tayo, nag-iimbestiga tayo kung pinapabalik pa rin pala natin sila sa mga pwesto nila kahit hindi naman sila deserve, 'di ba? Bilang isang public official. Sir, si Pangulong Bongbong Marcos, wala po siyang deadline na ibinigay sa inyo, pero meron hubang self-imposed deadline ng ICI? Yes naman. Wala naman siya binigay sa amin na deadline. Pero kumbaga implicitly naramdaman kaagad namin yung pressure sa amin na kailangan namin magpakita ng resulta kaagad. So 1 week na kami, tuloy-tuloy at hopefully may mangyayari na in the next few weeks. That's good news, Mayor Magalong. That's good news. Next week may mangyayari na. I love it. When you say resulta, ano hong ibig sabihin ng resulta? May nakasuhan. Tapos syempre matatagalan ng konti kasi evaluate Hopefully in a month time meron na makukulong. Oy, I love it. I love it. Sinong mauna? Si Martin o si Saldico? Joke lang. Joke lang. No? Pero syempre, doon pa rin tayo sa innocent until proven guilty. Pero kung sila yung talaga yung nagli-lead, no? Pero more spread daw eh. Basta sabihin natin sa ngayon, no, sila yung tinuturo ng mga kontraktor diba? Sila yung tinuturo Yun dapat unahin. Sir, panghuli na lang po kasi nga po ngayong araw na ito marami pong malaking rally ng mga nag-aalsa laban doon sa mga anomalyang flood control projects. Ano lang po yung mensahe nyo sa publiko on behalf of the ICI? Okay, sa ating mga kababayan, gusto lang po parating sa inyo. Napakaganda po itong ating pinapakita. Sana po we have to, act within the confines of the law para walang magkasakitan, walang madisgrasya, walang masaktan. Huwag natin gayahin yung ibang nagrarally na nananakit, no? Hindi maganda yon. Siyempre, dapat daanin natin sa demokrasya pa rin. 'Di ba? At tawag nito, maayos na pakikipag-usap, 'di ba? Huwag natin daanin sa dahas. Hindi natin nakukuha sa dahas. 'Di ba? Kasi pag kinuha mo sa dahas yan, hindi maganda yung magiging resulta ng ginagawa mo. Ganon na rin po yung mga properties. Sana ipakita na natin na tayo po yung edukado at hindi po yung mga korap na opisyal at hindi po yung mga korap na opisyal at mga korap na mga politiko. At sabi ninyo, sir, walang sasantuhin ang ICI? Ay dapat lang walang sasantuhin to at kailangan without fear or favor. And at the same time, wala entitlement. Tama. Thank you very much po. Thank you very much. Yan po si Mayor Benjamin Magalong, isa sa mga miyembro ng ICI. Papunta ngayon si Mayor Magalong dun sa EDSA People Power Shrine para dun sa malaking programa na nakakasama mayang 2:00 ng hapon. Balik po muna tayo sa live stream. Walang sasantuhin. Kahit yung nasa taas. Dapat lang, no? Dapat lang. Wala dapat title, no? Walang title dito. Sino ka man, no? Basta dapat talaga merong makulong, no? At meron talagang makasuhan dito kasi grabe talaga itong anomalyang ito. Kawawa talaga taong bayan sa kanila, no? So anyway mga master, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video, no? At hanggang dito na lang tayo. God bless sa inyong lahat.